So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and pagpapatuloy lang natin guys yung last na ginawa nating reaction kahapon dahil mukhang may mangyayaring kakaiba dito kay Kapisot dahil sa kanyang ginawa po na hindi pagsipot. Okay lang naman sana na hindi siya siguro sumipot kung meron siyang representative o kaya abogado. O kaya sabihin na natin, okay lang din kahit wala siyang representative. Total kumbaga parang minamalit nga po nila yung unang hearing na yon. Parang iniisip daw yata nila ayon kay Hambalos Todo na parang itinuturing lang ni Kapisot sa side po nila na parang ito ay pambarangay lang na hindi nila alam. Iba na ito. Nasa mas mataas na hukuman na po ito, guys. So, yon. At ang mas matindi dito ay yung mga ginamit ni Kapisot na dahilan kung bakit hindi siya sumipot. At bibigyan natin yan ng reaction, guys. At pakinggan din natin ang pangaral nitong si Hambalos Todo dahil talagang hinambalos talaga na niya. So hanggang sasamahan po ninyo ako hanggang dulo ng video na ito. And huwag pong kalimutan magtamsak. So yan, mega love shoutout po sa inyo lahat-lahat po na solid Kalingap supporters na patuloy na sumusuporta. And of course, sa aking mga subscribers. Mega love shoutout po sa inyo lahat. And pasensya na kung hindi ko na sasagot po lahat yung mga messages nyo or mga comment nyo sa aking comment section. Pero binabasa ko po lahat yan. So, yun. So, samahan po ninyo ako. Let's go. Eto reaction lang doon sa kay Kapisot. Grabe yung mga padahak mo noon, oy, padi. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Yung mga padahak mo sobre. Sasabihin mo nandun ka, hindi ka pumunta. Tapos parang yung datingan sa'yo, ini-ignore mo ang judiciary. Wala. Yun. So, ini-ignore ang judiciary. At kagaya ng nasabi natin kanina, paano ba niya in-ignore? Yung hindi niya pagsipot, guys. Yung hindi niya pagsipot ay pang-i-ignore po yon, no? And ang malupit dito ay yung mga ginamit ng dahilan kung bakit hindi siya sumipot na sinabi pa niya na dumating nga siya pero parang mali yung napuntahan niya, SONA. Yung napuntahan daw niya, SONA. Galing po sa kanya yan at meron po tayong ipinarinig kahapon, no? And guys, no, suportahan din po natin itong si Hambalos Todo. Ito po ay kasamahan ni Kuya Val sa Bumbu Radio. So yan, subscribe niyo po yan si Hambalos Todo, guys. So, tuloy Ang natin. respeto sa judiciary, Kapisot. Hindi tama yung ganon. Ang may patawag, piskalya. Sasabihin mo, Mhm. tatlong ulit naman ang patawag. Lul, sa piskalya, pagka nag-schedule ng preliminary investigation, isang bisis lang yan. Hindi po yan Mhm. barangay. Yung sinasabi nyo kasing tatlong beses na pagharap, yan po ay kung barangayable ang kaso. Ang cyber libel case po ay criminal case. Hindi po siya barangayable case na pwedeng arigluhin sa barangay. Ano po? Kaya iyan, pagka yung nag-schedule, abay dapat sumipot ka. Por respeto, sa atin po namang sa atin po namang judiciary. Hindi pa pwedeng ganoon kasi fiscal's office po 'yan. Pag hindi ka sumipot, doon sa iyong sa patawag na preliminary investigation, abay waiver po 'yan on your part para masagot mo ng malinaw yung mga itatanong. So yun nga guys, no? At sa ating mga napapanood na video or live stream ng iba-ibang kapanig ni Kapisot guys, ay parang tila baga pinalalabas nila na naisahan ni Kapisot si Kuya Val. Pero hindi nila alam, hindi si Kuya Val ang ang talagang inaano nila dito, no? Kundi yung batas. Yung batas po. Kasi hindi lang naman si Kuya Bal ang kausap nila. Kumbaga ito'y isang opisyal na kaso, no? Ang batas, ang parang sinusubukan po nila ngayon dito dahil sa pagsasalita niya ng kung ano-ano. Guys, ito, hindi ako sure dito pero dinig-dinig ko, dinig-dinig ko lang na mukhang hinahanap nung piskalya yung live stream ni Kapisot na nagsasabi siya na yung mga dahilan po niya na kakaiba, no? Na para bang pinagtatawanan lang niya yung
preliminary hearing, no? So yan, malalaman din po natin ang mga susunod na mangyayari dahil ito ba ay may posibilidad nga ba na kaagad-agad ay mapapabilis ang kaso na ito at siya nga ba ay makakatanggap ng warrant of arrest sa mga susunod na araw. So, tuloy po natin to. ng piskal tungkol po sa iyong kaso. Di ba? Waiver yon. Puntos mo sana yun. Pagkakataon mo sana para makapagpaliwanag ng maayos. Pero binaliwala mo at inuna mo yung kayabangan mo. Kayabangan nga ba na matatawag ka pisot o takot ka lang na harapin? Sasabihin mo pa, kaya hindi ka sumipot, ginamit mo yung kukote mo. Paano ka nagkaroon ng kukote? So yan guys, no? So sinasabi ni Kapisot na kaya hindi siya sumipot dahil ginagamit niya yung kanyang kokote. So eto, maiksi lang 'to guys, pakinggan po natin ulit yung, mga ginamit na dahilan ni Kapisot at ito ay talagang matibay na ebidensya 'no, na kung makakarating ito sa piskalya ay baka mapabilis nga ang desisyon at magbago yung desisyon ng, judiciary. So, pakinggan natin. So yan guys 'no, nagsabong nga daw sila ni Tatay Biran. So guys, sa mga ano, team gwapa diyan, ano masasabi niyo dito? Happy ba kayo na kinakalagkad ni Kapeso ang pangalan ni ng tatay ni Biancy na inyong sinusuportahan? Happy ba kayo na kinakalagkad ang pangalan at parang kinukumpirma dito ni Kapeso na talagang mananabo nga itong si tatay ni Biancy po ano? Kung saan ito ay talagang meron na rin nagsabi before, kagaya ng sabi ko kahapon, parang si Super Makyata na inakusahan itong si Tatay Birandate na ito ay sabungero. At yan ay pinabulaanan ng pamilya na batalero po ano. At ang sabi nila dati ay sila ay nag-aalaga ng pansabong para pambenta. Hindi siya nagsasabong. Pero ano itong sinasabi ni Kapeso na ito? Na nagsabong nga daw sila ng tatay ni Biancy o kaya si Beran. So, ano kayo masasabi ng Team Guapa dito, guys? So, May appointment pala ako. Ano ba yan? Sasya na agad sa mga naghintay ha. so yun. May appointment daw pala sila. Kumbaga, pasensya na sa mga naghintay. Sino ba yung mga naghintay? Marami actually. Unang-una, yung mga ano diyan, yung mga mga yung sa piskal, no? Sila yung talagang maghihintay diyan kasi opisyal na naka-schedule yung preliminary investigation na yan, no? At sinabihan pa niya kahapon, no? Doon sa isang nakuha natin video na parang nagmukhang tanga yung mga naghihintay. Nako po, Napasarap eh. Ah, Sana lang sa inyo lahat mga kadol. Kanina po napasarap nga daw. hinihintay. Sa mga naghanap sa akin, isa lang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong maglala. Andito lang si Kapeso sa puso niyo. Uy, siguro hindi sa ano yan. Hindi sa part ng kalingap yung mga uma-accept kay Kapeso na nasa puso nila itong si Kapeso. Siguro sa ibang panig. So yun. Sa Derby. Nakalimutan ko may appointment pala ako. Paano ka nagkaroon ng So yun. Nagderby. Nagderby sila ng tatay ni Biancy na walang iba kundi si Biran. Yan ay galing mismo sa bibig po ni Kapeso po ano. At marami na pong nakapag-record dyan. So yun. Tuloy po natin to. kukote? Hindi mo ginamit yung kukote mo kasi kung ginamit mo yung kukote mo, haharap ka sa patawag ng piskalya. Hindi pa pwede. Para sa akin naman, no? Kahit siguro hindi siya humarap, kung hindi siya nagsalita ng kung ano-ano, baka kumbaga mas magaang pa o kaya malusutan pa niya 'yon. Pero yung pagsasalita niya, ito ay hindi ako mababatas guys ha, hindi ako abogado. Kumbaga itong aking mga sinasabi dito, kagaya ng sinabi ko kahapon, ako po ay nagsasalita, personal opinion ko lang po ito, no? So huwag yung masyadong aanuhin dahil hindi po ako abogado. Kumbaga, sariling opinion ko lang po ito. So, tuloy na. Ganon. Bakit ko alam? Kasi naranasan na po natin yan. Alam nyo, Yun. kapag alam nyo ang proseso po dyan, sasampahan ka ng kaso sa Fiscal's Office, mag-i-issue ng sumpina ang Fiscal's Office at na ikaw at mag-file ng counter affidavit. So, yun guys, no? So, nakapag-issue naman. Nakapag-issue naman ng sumprina, no? At pinalabas din nila, no? Pinalabas din nila. Hindi na nanay ni Biancy,
si Kapisot, tsaka si Manas, no? Na nagpunta sila sa cybercrime office at doon nila kinuha yung subpena. So, hindi niya masasabi ngayon na hindi niya alam. Dahil may mga ebidensya po na alam niya talaga at natanggap niya. So, Sama yan. po doon sa sulpina na yon na ikaw ay pinapa-attend sa preliminary investigation ng naturang kaso. Mhm. Ngayon, kung hindi ka po makaka-attend, i-require na lang na ikaw ay mag-file ng counter affidavit. But since na hindi ka Yun. pumunta doon sa doon sa preliminary investigation, kakikitaan ka agad ng piskal na parang napaka-unlow profile mo. Di ba? Napaka-unlawful mo ng dating mo. Kumbaga, hindi tama. Tapos maririnig pa nila kung ano-ano yung mga palusot mo. Hindi Yun na. Yun ang sinasabi ko guys kanina pa ano. Dahil yun nga ayon sa aking source o kaya kinaringgan na hinahanap nga po ng piskalya ang mga pinagsasabi or yung video mismo, yung full video na live stream ni Kapisot at mukhang nako, may mangyayaring hindi maganda kay Kapisot dito. Paano kaya niya lulusutan? Kumbaga kasi masyadong matabil yung bunganga niya nang akala niya ang binabalahuran niya ay ang kalingap. Hindi niya alam na nasasakdal na siya. Nako, isip-isip din. maganda yun. Ngayon, eto, dahil hindi ka sumipot, magpapile ka ng counter affidavit. Pag nakita ng Mhm. fiscal yung counter affidavit mo, babasahin nila, pag-aaralan nila, at titignan yung complaint sa'yo kung mayroong prema pase. Pag may prema pase evidence po yan, maglalabas po ang fiscal ng resolution. Tungkol po naman doon sa kaso. Kung may prema pase evidence. Paano kaya guys? Ito, isang maliit na katanungan ko lang. Kung bibigyan pa siya ng chance na mag-counter affidavit at magkakaiba yung nilalaman ng kanyang live stream na mga dahilan, no? At tapos yung counter affidavit niya ay magka hindi magkatugma. Ano kaya ang pwedeng mangyari diyan, no? Maglalabas po ang piskalya ng resolution na may prima facie evidence. Ngayon, kung natanggap mo po yung resolution na yun, pwede ka namang mag-motion for reconsideration. Pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. But after na ma-review ulit, at makita nila, mag-i-issue po sila ng decision with finality, na kinakailangan na po na magpaabot na ng information ng fiscal sa office, sa atin po namang korte to file a case. At pagka nasa korte na po, lalabasan ka na ng warrant. Kaya yung sinasabi mo na, ipinagmamayabang mo pa andun ako! Andun ako! Hindi lang ako nagpakita kasi ginamit ka yung kakarte ka. Di ba? Para kang si Bugs Bunny. Nakikita Aray ko ko sa po. iyo, nagyayabang ka sa isang bagay na kulang ka naman sa kaalaman. Di ba? Katulad ng Yun ginawa mo lang. na Yun yung sinasabi ko. Nagyayabang sa isang bagay na kulang sa kaalaman. Kumbaga hindi totoo na ginagamitan ng isip po ang kanyang mga sinasabi ano, pero hindi pa rin ako sure Hindi pa rin ako sure kung meron nga ba itong advisor at itong mga bagay na ito na sinasabi niya mula sa kanyang bibig at siguro iyan ang turo sa kanya. Pero kilala naman natin na dati pa na ganyan na po siya ano. So hindi pa natin sure kung gano'n na nga, kung advice sa kanya na gawin niya yung mga ginagawa niya, 'di ba? pabalahura. Sa mag-ama ni Kuya Val at ni Kuya Rab. Naghahamon-hamon ka ng debate. Yung nga yung pagharap sa korte, sa piskalya, hindi mo magawa. Ano yan? Naglulukuhan ba tayo dyan, boss? Kung magaling kang magbardagol, alam mo yung cyber libel case, mabuti man lang sana kung yung kinasuhan mo, ay kung yung nagkaso sa iyo ay politiko. Okay lang kung politiko. Pero kahit politiko pa, pag ang korte ang nagpatawag, pag ang piskal ang nagpatawag at ang korte ang nagpatawag, Bakit nga ba nasabi ni Hambalos Todo guys na okay lang sana kung politiko yung nagkaso kay Kapisot? Actually, hindi ko masyadong maintindihan yun eh. Sa mga nakakaalam dyan sa batas, ay baka pwedeng i-comment nyo naman kung bakit nasabi niya na okay lang sana kung politiko nag-file ng case against Kapisot po. Ano? Okay lang ba? Okay lang ba talaga kapag mga mambabatas o kaya politiko? Baga pa-comment na lang kasi hindi ko na alam kung bakit nasabi ni Hambalos Todo guys. abay, dapat maging, dapat matuto kang rumispeto, dapat sumipot ka. Hindi mo sila pwedeng i-ignore. Kasi isa yan sa pinakamataas na utos. Kahit ano pang ginagawa mo, dapat pumunta ka sa korte. Yung gang nakakulong, pag kinakailangan iharap sa korte, dinadala sa korte. O di ba? Tama. Yung gang nasa ospital Tama. Kung hindi makakapunta ng korte, kung kinakailangan korte ang pumunta sa kanya, pupuntahan siya ng korte.
Pinakamataas na utos yan. Yung sa korte pero binaliwala mo. Kaya hindi ako magtataka na kahit natulungan ka ni Kuya Val, natulungan ka ng Team Kalingap, ganyan na lang kung balahurayin mo sila. Matapos mo silang pakinabangan. Di ba? Ganyan yung gagawin mo, pare. Ang binabalahura mo, yung mga taong nakakatulong sa mga taga Camarines Norte, sa mga mahihirap nating kawat, hindi lang sa Camarines Norte. Matagal ko nang kilala si Kuya Val Santos Matubang, matagal na kaming magkasama sa radyo. Kaya So yun guys, kaya naman pala ganito na lang kung ipagtanggol ni Hambalos Todo si Kuya Val dahil napakatagal na pala nilang magkakilala po sa Boom Radio dahil iisa lang yung kanilang pinapasukan doon sa Boom Radio, no? Kaya pala kilalang kilala na niya and sabi nga niya, alam niya kung ano yung mga ginagawang pagtulong ni Kuya Val at ang hindi maintindihan kung bakit sinisiraan ng mga iba-ibang tao itong si Kuya Val sa kanyang pagtulong. Kumbaga, no, wala namang perfect talaga. Sa totoo lang guys to. At sabihin natin tumutulong, nagkakaroon ng kaunting pagkakamali siguro sa pamamaraan or ano, at yun ang hinahanap lagi nila. Hindi ba sila masaya guys na yung kalingap ay maraming natutulungan? Hindi sila masaya? Naiinggit ba? Or gusto rin nilang maging ganon? Kaya lang hindi nila kayang gawin? Kaya ba nila sinisiraan ang Team Kalingap? Dahil gusto nila sila yung maging ganon din. Kaya dapat daanin nila sa tama po, Grabe. alam ko kung paano nagsimula si Kuya Val Santos Matubang, si Kalingap Val. Hindi yan hindi biro-biro yung kanyang ginagawa, totoong pagtulong. Kung hindi nyo kaya yung ginagawa ni Kuya Val, ay huwag kayong mainggit, huwag yung siraan. O tanungin kita, Tama. si Kuya Val madami nang naipabahay, si Kuya Val maraming naging iskolar. Ikaw ba meron ka na bang naging iskolar kahit Nako, kung sa pabahay lang guys, halos 300 na ang napabahayan ng Team Kalingap. Team Kalingap. Hindi pa ba sapat yun na ebidensya na talagang tumutulong? At hindi lang yun. May mga scholars pa at merong tabang, kumbaga, mga walk-in na nanghihingi ng tulong na hindi na sinasama hindi na sinasama actually sa vlog yung mga ganon dahil nabanggit nga ni dati, ni Kalinga Prab, hindi pa siya nagigising sa umaga, may mga nakapila na sa labas na nanghihingi ng tulong at yun ay hindi na nila binablog yung mga ganong bagay. Marami silang natutulungan, sa totoo lang. kapisot? Meron ka na bang naipatayo na bahay ng isang mahirap na walang bahay kahit isang poste man lang? May naipatayo ka ba? May naibigay ka ba kahit isang simento sa mga walang bahay? O kahit isang kubiko ng buhangin? Baka wala ka pang naibibigay, kapisot. Kaya wag mo kaming pagmalakihan. Wag mo kaming pagmayabangan, kapisot. Nandiyan sa mga ang pinaggagawa mong yan. Di ba? Kung balahurain mo si Kuya Val, akala mo pagkagaling-galing mo na, akala mo marami ka nang natulungan. Wag ganun, boss. Wag ganun, idol. Matuto naman tayong rumespeto. Kung ayaw mo na sa grupo ni Kuya Val, kung ayaw mo na sa grupo ng Kalingap, at hindi mo gusto yung kanilang patakaran, pwede kang lumabas, pero dapat hindi mo naman sila Actually, hindi siya yung talagang, dati kasi guys, kasama namin yan sa group chat, si Kapeso, at hindi ko na pwede ikwento lahat, no? Pero basta, meron siya mga nabasa doon. May mga jokes din dahil matagal na wala siya and then nag-backread. Nagalit. Tapos yun, binasag yung kanyang silver play button. Yung ganyan, no? Binasag niya at nagmula doon ay galit na siya. Pero lahat naman ng mga nandun sa GC before ay katotohanan. No? Bakit siya nagalit? Yun lang yung kinagalit niya. Sa totoo lang. siraan. Unang-una, yung ginagawa po nila pagtulong sa tao. Siguro baka ikaw naiinggit ka kasi merong mga ibang mga Kalingap member na may mga kanya-kanyang love team. Baka naman Uy! Baka nga gusto rin niya magkaroon ng kalab team. Nako. At mukhang happy na siya ngayon kasi nakakalapit na siya kay Biancy. At mukhang happy rin naman itong si Biancy kapag nandyan ang kanyang sinasabing tito, kapeso. Kaya happy naman po sila. Happy naman po sila na magkakasama. Kaya mukhang gusto mong magkaroon ka ng ewan. love team. Hindi ka lang nagsabi kay Kalingap Rob. Meron na yata. Yan yata yung tinatawag ng iba na Biansot. Kaya happy na siya. Di ba? Baka naman gusto mo meron ka rin ka-love team.
Hindi ka lang nagsawi kay Kalinga Parab. So yun na guys, baka nga yun yung dahilan, no? At ngayon, ay mukhang happy naman na sila. At sila ay talagang magkakasangga, kumbaga, no? Nina Bianci. Pero, nako, kung tunay bang kasangga nina Bianci, itong si Kapisot, bakit kinakaladkad niya yung pangalan ni Biran na sinasabi niya na ano, kasama niya na nagsabong at nag-enjoy nga sila. No, kumbaga ay parang nakalimutan na niya yung preliminary hearing dahil nag-enjoy sila sa pagsasabong. Tama ba 'yun? Tama ba nakalagka rin niya ang tatay ni Bianci para sa kanyang pansariling interes po ano? Paano na yun yung mga ano, yung mga bashers? Sasabihin, totoo pala mananabong. So yan, tingnan nyo kung talagang kakampi nyo nga ba o ginagamit lang din kayo. So, dapat isip-isip din pag may time. So, yun lang guys. So, hanggang dito na lang. And ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. And abangan po natin ang mga susunod na pangyayari kasi nga dahil sa sinabi ni Hambalos Todo ay mukhang makatwiran naman ang kanya mga binanggit dito guys, no? And sana nga ay matapos na kagad ito, no? So, abangan natin. So, hanggang dito na lang ulit. God bless po sa lahat. Magkita-kita tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, bye-bye po muna. Bye.